Ang press conference nito ay naglalayon na may pakita na hanggang sa kasalukuyan, 2 linggo halos matapos ang pananalanta ng Typhoon Yolanda, ay nananatili ang hindi mainam na kalagayan at kalunos-lunos na kalagayan ng mga apektadong populasyon. So para ipakita kung ano ang kinalabasan ng health mission na ginawa sa Leyte at Samar, ipinakikilala ko sa inyo si Darby Santiago, ang immediate past president ng Samahang Operasyon sa Leyte. Magandang umaga po sa atin. May intro song para sa akin. Jingle. Yung pali ang Samahang Operasyon sa Lipo ay nakapunta sa bayan, munisipalidad ng Hernani at General MacArthur sa Western Samar, at nakapunta rin kami sa Pasay sa Western Samar pala. Eastern Samar yung Hernani at yung General MacArthur. Nakapag-mobilisa kami ng 40 volunteers, no? Siya po ay doktor, 3 ang general practitioner, mayroon po kaming 2 surgeons, 2 dermatologists, isang ophthalmologist, at may obstetrics and may psychiatrist po kami kasama. 15 po ang aming nurses at 2 health workers, 2 po ang medical interns namin, at may mga volunteers kami, 3 volunteers mula sa NACCON at 4 na health workers. Mapalad po kami nakasama ang SLR Club sa mga litratista ng Rizal. 5 po sila na sumama sa amin upang mag-document ng aming mission sa lugar. Ang nasilbihan po namin sa 3 munisipalidad na yon ay kinompose ng 14 na barangay. Yung 14 na barangay na yun ay nabigyan ng mga relief goods, at siyam naman doon ay napaglusaran namin ng medical mission. Ang suma total na nabigyan ng pasyenteng natignan namin sa aming medical mission na inabot ng 1,088. Samantalang ang mga pamilya na nabigyan ng relief goods ay umabot sa 1,664. Sa aming pong pagtingin sa mga may sakit doon, na pagtanto namin na pinakamarami pa rin ay ang mga may sakit sa ubod sipon. Sumunod po ang 266 cases po yun, no? Sumunod po ay mga pasyente na may hypertension, yung mga may arthritis, no? At maraming may mga yung panlalabo ng mata, meron din dyan yung mga may counting, may mga diarrhea, mga sakit sa katawan, ay marami rin. Mayroon din po kami nakita mga buntis na pasyente. Ang pinakamarami po, patingkad po talaga yung nakita natin na problema sa mga ubod-sipon, sapagkat ang resistensya nila ay bumababa na, at marahil ay sa kanilang yung kalidad ng kanilang pagkain, no? Hindi masyadong maganda, masustansya. Yung hypertension naman po, aming palagay ay nagtaasan. May mga pasyente na wash out yung mga gamot nila. At yung iba naman ay hindi nila alam na may hypertension sila. At yung iba ay marahil sa quality ng kanilang kinakain na mataas, sa hindi magagandang cholesterol, at sa mataas din sa salt, no? Yung mga relief goods ay na mga noodles at mga maraming canned goods, no? Makikita rin namin doon yung mga sa pakalatan yung pag-survey namin sa lugar, nakita namin na talagang maraming sira ang bahay at hindi sila pagkandatuto. Siyempre, una nilang inasikaso yung tutulugan nila. Yun pa rin ang kanilang iniisip. Pangalawa na yung sa pagkain, no? Dahil may pangunang dumating na mga relief goods. Bagamat
parang day-to-day existence pa rin sila, nakadepende sila sa mga pagkain na binibigay sa kanila. At santi po ito ng pagkawala ng kanilang yung kapasidad na maghanap buhay, sapagkat yung kinakabuhay nila doon ay pagkokopra. Nasira po yung mga cooperatives, no? At pangingisda, marami sa kanila nangingisda, nasira po ang kanilang mga bangka. So, bukod po sa pagtatayo ng kanilang mga bahay, ay sumasabay po yung kawalan nila ng trabaho upang kumita. Yung may mga relief goods doon kami nakita rin, no? Na naka-imbak sa mga munisipyo at hindi rin nakararating doon sa mga dapat puntahan ng mga relief. Bagamat free for all yung mga relief goods na yun, ay yung transportasyon ang kulang at hindi nagagawa ng solusyon ng mga lokal na munisipalidad. Yung pag-transfer, kinakailangan pa ng mga tao sa malalayong lugar ay personal na pumunta sa mga munisipyo, maglakad at buhatin yung mga napakabigat na mga relief goods. Isa pong sangka yun upang maging mapadali natin yung kanilang buhay, no? Sasabihin, madali naman maglakad papunta doon sa munisipyo, pero susubukan po namin kasi aabutin po kami ng sa kalahating araw, no? At yung iba nilang gawain, pagtatayo ng bahay, pagluluto ay kapos na, no? So, yung effort na inihatid namin, yung relief goods direkta sa kanilang mga bahay ay napakalaking bagay daw para sa kanila. So, ang mga rekomendasyon po namin ay para nakatuon po sa ating gobyerno, sapagkat sila naman po talagang number one na dapat ay sumasagot dito. Ang private sector ay naka-assist lamang dapat, no? Yung dapat i-address yung papalalang malnutrisyon sa mga bayan na ito, sa mga bata. Yung mga bata po ang dapat na alagaan natin sapagkat sila po ang napaka-susceptible sa mga sakit, no? Yung problema din po dapat po ay magpatuloy ang vaccination laban sa mga communicable diseases. Yung pagtatayo po ng mga safe water supply, isa pong napakalaking problema sa kanila yung iinumin nila, no? At hindi naman po kami po nakapagdala lang kami ng 3 litro para bawat pamilya. Kalahating araw lang po siguro yun, no? Yung constant na supply ng malinis na water mula sa kanila, yun po ang mahalaga. At yun po ang dapat na tutukan ng ating gobyerno. Kasama na po dito yung sanitasyon. Yung mga tao po doon ay hindi po, walang kaalaman sa pagtatayo ng mga latrina, no? At mas lalo na yung kasangkapan sa pagtayo ng mga latrina, no? Na gagamitin nila sa pagpalikuran nila. Yun po mga kailangan nilang gamit ngayon at kailangan i-promote ng ating Department of Health. At panghuli po pero hindi po na equally important po ay dapat tutukan din ang ating gobyerno, yung mental health and wellness ng mga komunidad. Hindi po sapat na bigyan natin sila ng mga kakain sa araw-araw. Dapat din natin suportahan yung kanilang psychosocial well-being, yung maibalik yung kanilang dating kabuhayan. Alam po natin na ang Samar matagal nang pinalimutan ng gobyerno. Yung kahirapan nila doon, yung hirap ng pamumuhay nila bago pa man ang Yolanda ay hindi kalulus-lulus na. Nang dumating ang Yolanda, mas lalo pa sila naging kawawa. So, yung mga paghihirap, dahil sa kagustuhan nilang mabuhay doon, ay pinagpilitan nilang magkasya na lamang doon sa akurampot na natatanggap nila. At sa akin po talaga ay hindi na po dapat yung pagkatapos po siguro ng rehabilitasyon ng Yolanda na ito ay dapat hindi lang sila malum-malumbalik doon sa dati na ng kabuhayan. Dapat po mas maangat sila doon sa dati. Kasi po yung kabuhayan nila dati ay kalulus-lulus na. So, hindi po natin dapat na pagkasyahin lamang yung ating mga kababayan sa ganong sitwasyon.
Ah, may mayroon akong nakausap doon na lalaki, 25 years old siya. Mag-isa lang siya doon sa lugar na yon, sa Barao, sa Bata, Barangay Bata, sa Arnani, Sara. Tinanong ko siya, mag-isa ka lang naman, ba't di ka na umalis dito? Ang sagot niya sa akin, dito po ako lumaki, dito na rin po ako gustong mamatay. Ang gusto lang niya ay mabigyan siya ng kaunting trabaho sa kanyang pinagtitirahan na munisipalidad sapagkat yun ang tinitira nila. Kaya kailangan po natin silang tulungan, mabangon muli at para maging maligaya sila sa kanilang sariling lupa. Yun lamang. The relief and medical mission that we conducted in Western Samar, we were very happy to have with us supporters from the U.S. And Linda, one of the nurses with the Haitian Nurses Association, helped the Samahang Operation Sagip in the conduct of the medical mission in Northern Samar and Eastern Samar. Good morning, everyone. Thank you for coming. My name is Linda Benoit. I'm from the U.S., United States. I am the president of the Haitian American Nurses Association, and we have a union. I work at Mount Sinai Hospital. Our union is New York Nurses Association, and they invited Hannah. Since we do global mission, we not only do mission in Haiti, we do mission in other countries. So Najla invited Hannah to assist in this relief mission. When we came to, we joined with SOS with a team of doctors, team of nurses, and the traveling to Basai and to Hanani. It takes about 36 hours total to get there and to get the relief to the people. Our observation is that your assistance is greatly needed. I recommend that the assistance will continue to help those people because what we experienced, as you know, in January 2010, Haiti experienced the earthquake, and we also had a humanitarian relief, and the diseases after the effect of a tragedy like this. The typhoon, the area was totally destroyed. The people, their houses, the children are playing in the mud. We had a lot of hypertension, and a lot of children were very, anxious. They don't know what's going to happen to them tomorrow. So emotional support and financial support at this time is the best thing, because when you have an organization like SOS, where they know what's needed, where the funds needs to be directed, it's absolutely necessary, because the medication that the people need, they know the supplies that's needed. Clothing, at this time, clothing is extremely important, but medication, housing, we need all disciplines in order to help. We need the medical support. We also need the funds. We also need construction workers, because they need to rebuild. Because the children, there's mud. Even up until the minute we left Basai and Hernani, a lot of injuries. The minute before we get on that bus, we were still caring for people. So what I encourage the assistance continue. Haiti lost a lot of people during the earthquake. What really destroyed the people was the cholera virus. When cholera hit the country, we lost more people than the earthquake. You're dealing with mud, and the cholera virus, the stomach issues that's gonna happen. So I want you, and it's a long way to get there. Prevention is the key. With prevention, you can avoid a lot of death that's gonna come after this typhoon tragedy. And I recommend that
you continue the effort, you continue to put groups together and form organizations where monthly to give emotional support to the people and care and help them rebuild, because right now they have no place to live. So primarily you have to have a place for them to live. You have to put a roof over their head. And when we ask the captain, the people from the area, what is the most problem, what is the most need, they need to put food on the table for the children. So you're gonna have a lot of water supplies problem, and you're gonna have, because they want seeds to be to have rice, they want their fields are destroyed, the food supplies is destroyed. So the funding and to help them rebuild their area, because they live in a form of community and they don't want to live their community what they know. So the best thing for us to do is to help them stay where they are and help them rebuild, and sanitation, and remove all the debris that's on the roadside, because everything is totally destroyed, the houses are destroyed, and they're living in the streets. So in order to avoid the problem and the after effect of this tragedy, you need to help them. Monetary funds, you know, I say to people, don't take up a lot of money. You know, $5, $10, a few dollars is better than nothing. Don't think of bringing big supplies, because with the little bit that you bring, they can allocate the money, allocate the funds, and making sure all the communities are being properly taken care of. And this experience, we HANA members always participate, because humanitarian aid is what we believe in. We are nurses, we are caring people, and we love humanity. No matter what race, no matter what nationality, wherever trouble hits, we would like to be upfront and assist. And it is an honor for us to be invited by this country in order to help a great team of doctors and nurses. Not only we report things and we learn from them, as they also learn from us. So please, I encourage everyone to continue the support, to continue the help, and continue to reach out, because this is not the end, and this is a continuation, and then a rotation of support is always needed. And thank you very much to allow me to speak. Ang medical mission ng samahang operasyong sa GIP ay tumagal ng halos 1 linggo. Natapos ang aming medical mission noong 25, at ang unang-unang balita na bumulaga sa amin ay ang announcement ng DSWD na sa Disyembre ay inihipunan nila ang pamimigay ng mga food delivery sa mga apektadong populasyon, at papalitan nila ito o imomodify nila ang programang ito sa pamamagitan ng cash forward at food forward. Naisip namin, kagagaling lang namin sa 3 munisipyo ng Western Samar at Eastern Samar. 14 na barangay ang pinuntahan namin. At sa bawat barangay na iyon, makikita mo ang paghihirap at ang pinsala na ginawa ng Typhoon Yolanda sa mga kababayan natin doon sa Eastern at Western Samar. Ang Eastern Samar ang isa sa mga pinakadebastadong lugar o probinsya. Sang-ayon mismo sa statistics ng gobyerno, ang damage nito sa agriculture ay umaabot ng 6.9 na bilyong piso. Ang pagkapinsala ng mga palayan at mga palaisdaan ay umabot sa 1 bilyon at 1.6 bilyon na piso. Ang coconut plantation, nung pumunta kami doon, ay halos wala talagang natira. Kung mayroon man, mga natuyong coconut na ang sang-ayon dun sa mga magsasaka ay tatagal ng ilang taon bago ma-rehabilitate. Ang rice fields, 89 na hektarya ang nasira. May kabuuang 4 na milyong katao ang na-display sa Samar at Leyte. Mayroong 258 na tao ang namatay. Mahigit 40,000 bahay ang na-damage.
At ito, pagbalik namin, sinasabing pwede nang ihinto ang food delivery operation. Alam ba ng gobyerno kung ano ang sitwasyon sa lugar? Nung pumunta kami sa munisipalidad ng Hernani, mayroong mga miyembro at pinuno ng barangay council mula sa barangay Kakatmonan. Nandun sila nag-aabang sa amin. At sinasabi nila na 2 linggo na ang nakakaraan dahil sila ay nasa mga loob na bahagi ng town ng Hernani, hindi sila nakakatanggap na kahit na anong tulong. 34 na bahay mula dun sa nakatayong 35 kabahayan doon sa barangay Kakatmonan ay nawala. Iisang pamilya na lamang ang nakakatulog sa sarili niyang bahay. Nakikita ba nila na para makakuha ng pagkain ang mga pamilyang ito, kinakailangan nilang mag-abang sa mga plaza, sa mga lugar na mayroong kinukonduktang relief delivery operation? May hawak-hawak silang listahan ng kanilang mga pamilya at sinasabi, "Ma'am, sir, tulungan niyo din po kami, hindi nakakaabot ang mga tulong na ito sa lugar namin." At ang pupulaga sa amin, pwede nang ihinto ang mga food relief delivery operation. Sa pinuntahan naming barangay sa Batang, mayroong sinasabi ng mga barangay captain at ng mga nakatira doon na halos na-wipe out ang mga bahay. Mahigit 200 bahay sa barangay Batang ng Hernani ang hindi mo na makikita kung ano ang itsura ng kanilang mga bahay dati. Lahat sila ay nakapagtayo na lamang ng mga makeshift tents at binubuno nila ang araw at ulan dahil dun sa pinsala ng Bagyong Yolanda. Sa kabilang dulo ng kanilang komunidad, mayroon sinasabi nilang umaalingasaw na amoy. At tinanong namin, ano ba yun? Sabi nila, hanggang sa kasalukuyan ay mayroong pang 23 nakalibing dun sa ruins noong eskwelahan at mga bahayan na binagsak ng storm surge ni Yolanda. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin natatanggal ang mga bangkay na iyon at umaamoy ng gusto doon sa lugar ng Batang sa Hernani. Dahil mahigit 1,000 bahayan ang napinsala sa Hernani, lalo na sa Batang, ang mga karamihan ng mga tao doon ay natutulog lamang sa mga tent na itinayo. At kada mayroong dumarating na mga tulong, sila talaga ay mainit na tinatanggap ang mga tulong na ito. Sa aming pakiramdaman, sabi nila, mahigit pa doon sa tulong na tinatanggap nila, doon sa mga pagkain na natatanggap nila, ang pinakamalaking bagay ay yung nakikita nila ang pagtulong, ang pagsuporta, ang patuloy na pakikiisa ng mga kapwa nila Pilipino para tulungan silang ibangon. Binanggit ni Dr. Darby at ni Linda yung kalagayan sa pangkalusugan dun sa mga lugar. Pero ang gusto naming sabihin, kahit ano pang pag-aayos ng kalusugan ang gagawin natin sa kasalukuyan, hindi tuluyang mareresolba ang mga problema ito kung hindi comprehensively ina-attend ng pamahalaan yung pagtugon sa mga pinsalang ginawa ng Bagyong Yolanda. At dito nakikita natin kung gaano kabagal at kung gaano ka-inefficient ang pagresponde. 2 linggo magmula ng Typhoon Yolanda at nakikita pa rin natin ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga pamilya. Ang sabi ng mga tinulungan natin at ang sabi ng mga magsasakang na kausap natin, sa mga susunod na buwan, mawawala ang mga relief delivery operation. Uunti ang mga tulong at saan na sila pagkatapos noon. Sabi nila ayaw nilang umasa mula doon sa tulong. Ayaw nilang habang panahon umasa doon sa mga relief goods na natatanggap nila. At ina-articulate nila ang matinding pangangailangan na dapat tulungan silang makabangon. Itayo ang kanilang mga bahay at bigyan sila ng kabuhayan.
Ito ang pinakamahalagang hamon na dapat ngayon pa lang ay tinutugunan na ng gobyerno. Kaya ang SOS ay mahigpit na nag-criticize dun sa ineptness and inefficiency ng gobyernong ito dun sa pagtugon sa kasalukuyang disaster. At nagdidemand kami na una, i-lift o itigil ng DSWD ang deadline na sinet nito para doon sa pamimigay ng mga food delivery. At tiyakin niya na maabot ang lahat ng mga pamilya na hanggang sa ngayon ay hindi pa nakakatanggap ng tulong. Pinapanawagan din namin na ang gobyerno ay mabilis na tumugod at magpasya, mag-implement kung paano gagawin ang muling pagbangon ng kabuhayan ng mga apektadong populasyon. Seryosong kailangan harapin ng gobyerno na ipatayo ang mga bahay, bigyan ng tulong sa muling pagbabangon ng kanilang mga bahay ang mga apektadong pamilya. Kailangan din niyang harapin ang pagbibigay ng tulong sa kabuhayan. At kung ang mga pinuntahan naming lugar ay mga fishing community, mahigpit na minumungkahi o dinidemand namin sa gobyerno na tiyakin na muling buhayin ang kabuhayan sa pangingisda ng mga tao, gayon din ang kanilang kabuhayan sa pagsasaka. Katulad ng binanggit ni Darby, kailangan din i-address ng gobyernong ito ang mga susunod na problemang pangkalusugan na lalabas mula dun sa kasalukuyang kalagayan nila pagkatapos ng Yolanda. At higit sa lahat, nananawagan kami na hindi na lamang matigil sa palagian ng pagresponde ang stress ng pagtugon ng gobyerno. Tingin namin ay kailangan mag-institute ng comprehensive risk reduction program ang gobyerno na ang pangunahing tugon ay kung paano palalakasin ang kapasidad ng mga komunidad sa paghahanda at pagtugon dun sa disaster. Pinapanawagan din namin sa gobyerno na itaas ang budget para sa pagharap at paghahanda sa disaster. Ang kasalukuyang nagagawa lamang o ang pinaglalaanan ng pondo ay mas doon sa pagbibigay ng calamity fund na kakarampot lamang kung tutuusin mo sa dami ng mga disasters na hinaharap ng bansang Pilipinas. Ito lang po at magandang umaga sa ating lahat.